Alright, good morning guys. Bali, ang video natin today is about naman sa apps ni Lalamove. Bali, tutorial ulito tungkol sa apps ni Lalamove, kung paano siya ginagamit at paano siya nag-work. So, explain ko sa inyo, hindi man to actual pero ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba nagpa-function yung Lalamove apps. So, ang una mong gagawin, syempre, kung nasa area ka na at ready ka na mag-take ng orders, i-click mo lang yung on duty sa apps and hintay ka lang na may lumabas na booking na gusto mo. And for example, may lumabas na booking, isa-swipe mo siya. Take note, pagka nag-swipe ka ng isang orders, kasi ngayon mabilisan na at may matchmaking na sila Lalamove. So pag na-swipe mo yung gusto mong orders, minsan may nakikita ka na leave this order, o in short LTO kung tawagin ng mga kasamahan natin na rider, no? Ibig sabihin yan, hindi lang ikaw yung nakapag-swipe nung order na yon at marami kayo, 3 kayo o 4 na rider ang nag-swipe na ng sabay-sabay. And kung parehas kayo ng account nung nag-swipe, pwedeng ibigay yon sa mas malapit. Pero kung hindi naman, kunwari ang account mo is good at yung nakasabay mong mag-swipe is excellent, talo ka na agad. Kahit medyo malayo yon sa matchmaking, mas priority nila Lalamove ang naka-excellent account, dahil yun yung mga malalakas na account at priority talaga nila Lalamove. So ngayon, kunwari nakakuha ka na ng booking, na-swipe mo na, ang una mo namang gagawin, kung ito ay abono, may purchase service, syempre tatawagan mo muna yung nag-book sa pinakang taas ng apps. Makikita mo naman doon kung sino yung nag-book. Tatawagan mo kung ano yung aabonohan, magkano yung exact amount, at i-confirm mo. Ito nga pala, huwag kang mag-aabono ng walang resibo para hindi ka ma-scam at sa bahay mo lang siya kukunin, sa mismong bahay. Or kasi kahit ngayon picturean mo yung nagpa-purchase service or yung pinick-upan mo, wala ka pa ring assurance na makukuha mo yung item, no? Kung sakali man na scam, hindi mo mababawi yung pera mo. Kung sakaling may resibo ka naman, ibibigay sa'yo ni Lalamove na ang na-scam sa'yo. For example, nag-abono ka ng 1,500 at may resibo, pwedeng ibalik ni Lalamove sa iyo dahil nasa rules ni Lalamove na every time na may purchase service, dapat may hawak kang resibo para kung sakaling may scam ka man is mababawi mo. So ngayon na nakakuha ka na ng booking, na-contact mo na rin, ang una mong gagawin is i-navigate mo yung sa pick up point, yung pinakang taas. Makikita mo, depende na sa'yo kung anong gagamitin mo, kung Google Map or Waze. Pero ako, ang preferred ko is Google Map. Once na manavigate mo, nakarating ka na sa pick up location, hindi mo makita yung bahay, kontakin mo lang yung mismong naka-indicate na number doon. Kontakin mo siya para i-confirm kung doon ba talaga yung location niya or malapit ba doon. Meron kasing mga customer na basta lang makapag-pin, hindi marunong mag-pin ng pick up location, kaya kailangan kukontakin mo kung hindi mo talaga makakita yung pinakang number. Yung iba naman maayos mag-pin sa Lalamove, mga sanay na maglagay ng pin sa mapa. Pero yung iba kasi na bago, basta lang search yung address nila, tapos kung ano yung lumabas, yun na yung i-click, kahit hindi doon sa mismong location nila, kaya nagkakahirapan hanapin yung location. So ngayon, na-pick up mo na yung item, huwag mong kakalimutan na mag-picture. Picturean mo yung item, yun talaga yung tamang procedure. Kailangan picturean mo yung item, kasi pag na-picturean mo yung item, makikita nung mismong nag-book na na-pick up mo na yung item at kung ano yung item na na-pick up mo. Pwede naman kung talaga tinatamad ka mag-picture, picturean mo na lang yung sarili mo. Pero ang standard talaga, pipicturean mo yung item para makita nung mismong nag-book na na-pick up mo na kung ano man yung item na gusto niyang ipa-deliver. So ngayon, na-pick up mo na yung item at ready ka na papunta ng drop off location or kung saan mo i-deliver. I-click mo ulit yung navigation bar, makikita mo yan sa apps.
Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung mga pipindutin nyo para hindi kayo mahirapan. I-click mo yan and i-navigate mo ulit gamit ang Google Map or Waze. Pahala ka kung anong gusto mong gamitin. Pagkatapos mong mapindot yan, dadalhin ka nyan sa location kung saan naipin ng nag-book ang drop-off. So ngayon nakarating ka na sa drop-off location and naibigay mo na rin yung item dun sa nagpa-deliver nun. Ang gagawin mo naman is i-complete mo yung or i-slide mo yung arrive at drop-off location. Pagkatapos cash collected, i-click mo lang yan and wag kang magre-rate sa customer ng mababang star. Hindi ko alam kung bakit, pero napansin ko yan pagka hindi ko gusto yung customer, lalo na yung ugali. Lahat ng customer ko nire-rate ko ng 5 kahit ang pangit ng ugali niyan, basta ma-deliver ko ng maayos. Kasi parang pagka ganon is humihina yung account ko, hindi ako makakuha ng booking, laging lead disorder yung lumalabas. Simula yan nung nagre-rate ako ng mababa sa customer. Pagka talagang mga salbahe, yun ang ginagawa ko. Kaya wag na wag kayong magre-rate ng mababa sa customer. Always 5 star. Basta nahatid mo yung item, rate mo yung customer ng 5 star. So ganun lang kadali. Gamitin yung app si Lalamove. Gagawa ulit tayo ng ibang video about naman sa iwas scam, no? Para hindi ka ma-scam kay Lalamove. So next video natin gagawin yan. So hanggang dito na lang yung video ko, guys. Thank you very much.